kapulis-pulisan. The podcast where we untangle the messy, complicated, and sometimes hilarious world of government. I am your host, Aldrin Zumbu. I am your host, Ramon Alinton. Okay, Ramon. Quick show of hands, everyone. Who has ever felt like this? Ang haba ng pila. I need another ID to get this ID. Bakit parang 10 department ang kailangan puntahan para lang makakatayo ng isang maliit na karinderya? Nag-experience na kayo mo? Yes, doon, ikaw pila na ako naka-experience sa and katong first na katong pag-release na national ID, katong pag-picture, naka-picture ng kato niya. Hangtod karon wala gapon makadawat sa national ID niya. Uban ako kauban sa forum, nakadawat na sila. Pila na ko tutuloy ko 2021 pa. Pila na karon 2021, 2024. So 3 years na wala gapon sa national ID. So hassle di kayo na yung niya. Isa pa kato kung nagkuha ko kanang government ID po sa live to. Gipalinya ko kung mga pila ka adlaw, balik ko ang mga na itong kanang nalit sa tubangan ko, kasi tawag na natin. Information desk? Information desk. Ato ko dito para ito na ako honest na Sir, kanang balik lang ka ma, sir. Napagkauma na balik lang ko. Balik lang ko ma, sir. Hasil di ba talaga dream. So, yeah. Ikaw din, nakatry na po ka na dream. Yes, Ramon, we've all been there. And nakatawag ka na. Red tape. Yung sobrang daming rules, forms, procedures, at signatures na kailangan upang gawin ang isang bagay. Pero have you ever stopped to think? Hindi lang ito inconvenience. This isn't just about being hassle. This is actually an ethical issue, Ramon. Yes, Ramon, ethical as in may kinalaman sa moralidad at tama o mali. Let's break it down. Sabi ng gobyerno, these rules are for fairness and order. Ang totoo naman yun. Dapat may process para walang daya. That's the good bureaucracy. Pero ang problema, kapag sobrang higpit at sobrang tagal, nagiging kalaban ng tao ang gobyerno imbis na kaagapay, Ramon. Yes, agree yung ikaw na Trino. Kanang di-mention mo nga sa to, fairness and order. Yes. And ma-apply lang ng fairness sa mga elites. Ang gobyerno nato nga kuan fair lang na sila sa mga elites and kaning mga nasa underprivileged kanang adto sila sa mga office dili man kayo nila na i-cater para tong unsa ito katong teacher po to man naging sa to nga kanang draara sila gi approach or gi-entertain sa front desk na pagkabalo nila nga teacher Teacher profession, yes. Yeah, pero pag kung saan na itong mga normal people nga wala yung mga profession, dili ito nila i-cater. So, yeah. I think yes. Let's take a real life example, Ramon. Si Ate Marites, a sidewalk vendor, gusto niya magkaroon ng legal permit para di siya masibat-sibat sa mga enforcer. Pero ang proseso, kailangan niya ng barangay clearance, business permit, health certificate, lahat yan may bayad, Ramon. At kailangan pumila ng pumila. Paano kung wala siyang pambayad? Paano kung di niya maintindihan ng mga forms na ibibigay sa kanya? Ito na ang ethical issue number 1, injustice. Yung sistema sa sovereign region, hindi na fair. It favors those who can afford lawyers and fixers. Yung mga mahihirap na dapat pinoprotektahan ng gobyerno, sila pa ang napipermission. That's not justice, Ramon. Yeah, I totally agree with you. Then there's issue of harm, no? So, makasakit dyan dahil ang red tape, Ramon? Yes, makakasakit yun ang red tape rin. Huna-huna ka na kay business and you follow all the rules, you submit all the papers. Pero, na-stuck lang sa opisina for 6 months. Wala ka kita, wala ka, nabura na po ang savings. So, yun, nakakasakit yun ang red tape.
And that delay caused by red tape, no? And yeah, in next up. And makaka-hard yun siya sa everyone, sa family mo. Because it's causing you financial and mental stress, mentally stress, na. And dapat ang government, tabang man yun ang pag-build sa inyong livelihood. Pero, sila ang nag-destroy sa inyong sa mga yanong mga tao. Yeah. Yes, Ramon. Agree tayo to ano. I have a question. Does this rule actually help people, or it's just a relic from the past that's making life harder? So the next time you're stuck in line, filling out the form for the 5th time, remember, you're not just experiencing inconvenience. You're facing a real-life ethical dilemma. Red tape isn't just a joke. It's a justice issue. It's a trust issue, and it's about time you started cutting through it. That's all the time we had for today. You, what's your most frustrating red tape story? Share it with us on our social media pages. Let's start a conversation. I am Alvin Subu. And I am Ramon R. Allen. Until next time, keep asking questions and ask for better governance. Mabuhay o Malaya!